Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat tare. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So narito muli po kami para magla-live dito po sa The Kingdom of God sa palatuntunang Consumados na tinatagpo ng aming mahal na dakilang guro, ang aming pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Reyambunanza. Ito po yung amin pong talagang mahal na dakilang guro na siyang nagbigay ng mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos at ang higit sa lahat ang nilalaman ng banal na kasulatan. So bago po ako magpatuloy, ay kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig o nanonood man ng amin pong Facebook Live dito po sa loob ng kaharian ng Diyos, dito po sa Region 2, Province of Quirino. Dito po sa bayan ng Mandela, Poblacion Sur, Mandela, Quirino. So, sa lahat po ng buong pwersa ng The Kingdom of God, kami po ay nagpapasalamat hanggang sa mga regional leaders po natin dito sa loob ng kaharian ng Diyos, hanggang sa provincial, municipal, barangay, down to puro. At ganoon din po na lubos kami pong nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, ang aming pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din po sa ating Haring Adolfo B. Reyambunanza, na siya ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So sa gabing ito ay napakinggan po natin ang mga tinalakay ng ating mga kapatid tungkol po sa kaharian ng Diyos, na kung saan talagang binigyan ng mga bagay, yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na linihim ng Diyos sa mga talinhagang salita, ay pinatunayan na kung saan ito naganap at kung saang bansa din yung pinangakuhan ng Diyos na paglilipatan ng kanyang kaharian. Bagaman sa panahon nga mga kapatid ng ating Panginoong Hesus, na siyang nangaral ng kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel, ay hindi siya tinanggap, bagkus sila'y nagsiurong dahil sa kanilang kagagawan na hindi naniwala sa mga salita ng Diyos. Ano ba yung mga salita ng Diyos doon? Yung mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Bakit kakor sila ay nagsiurong? Kung babasahin po natin sa banal na kasulatan ayon po sa Isaias 1:4, mga kapatid, kung bakit sila nagsiurong. No? Ano ba ang sinasabi dyan, friends? Pakibasa. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang bansang salarin. Bansang salarin. Bayang napapasaan ng kasamaan. Yeah. Lahi ng mga manggagawa ng kasamaan. Mga
anak na nagsisigawan ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon. No. Hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nangagpalayo na nagsiurong. Yun. Tingnan ninyo mga kapatid yung salita ng Diyos doon sa Israel. No? Pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel. No? At sila'y nagsiurong. Bakit? Hindi pinaniwalaan ang Diyos doon sa Israel. Bagkus sila'y nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan, kung ano-ano pa yung kanilang gawain. Kaya yung kaharian doon sa bansang Israel ay inalis ng Diyos. At saan ito binigay? Ibinigay po ito sa isang bansa na nagkakabunga. No? Isang bansa lang ang sinabi ng Diyos. Ngunit, pag marinig ang kaharian ng Diyos, ano yung bukang bibig? Lalo na pagtanungin natin nasaan yung kaharian ng Diyos. Walang ibang turo doon sa taas. Yung iba naman nasa loob ng puso. Ngunit, ano ba yung salita ng Diyos? Ayon sa mga tao doon sa bansang Israel, na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya nga't aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos na wala doon sa taas, bagkos ang kaharian ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Sino ang nag-alis doon sa bansang Israel ng kanyang kaharian? Ang Diyos. No? Ang Diyos. Bakit kanino ba yung kaharian? Ang Diyos pa rin. Kung inalis ang kaharian, no? Ang kingdom of God sa bansang Israel, ang tanong, mga kapatid, ang kaharian lang ba ang inalis doon sa bansang Israel? Ang kaharian lang ba? Hindi, mga kapatid. Hindi lang ang kaharian, sapagkat ang Diyos at ang kaharian ay hindi pwedeng maghiwalay. No? Hindi pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos, sapagkat ang kaharian ay sa Diyos. Kung inalis ang kaharian dito sa bansang Israel, ang Diyos din, mga kapatid, ay umalis sa Israel. No? Umalis din ang Diyos sa Israel. Kung nasaan ang Diyos, nandun din ang kaharian ng Diyos. No? Ilalo na ang Diyos nag-utos na hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. E paano natin hanapin ang Diyos? Ha? Samantalang ang Diyos ay may tinuro kung saan siya tutungo. Diba nga? Ayon sa banal na kasulatan, saan ba pumunta? Kasi, pag sinabi na aalis na ang Diyos, yung iba, sabi nila, pumunta na doon sa taas. No? Ngunit anong sinabi ng Diyos ayon sa Isaias 65:1, na kung saan sinabi ng Diyos ng ganito. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Ako'y pinagsasanggunian ng mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako. Sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Yan, umalis ang Diyos. Maraming naghanap, ngunit yung mga hindi pa nagsitanong sa Kanya, yun pa ang nakasumpong. Ha? Saan yung tinuro ng Diyos? Narito ako. Saan?
sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Ano ngayon yan? Anong bansa kaya yan? Lalo na, hindi man pwedeng magkahiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kaya't utos ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. No? Pag mahanapan ang kaharian ng Diyos, nandun din ang Diyos. Hindi kako pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kaharian. No? Sapagkat sinabi nga ng Diyos, aalisin sa inyo ang kaharian at maibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Na sinabi din ng Diyos, narito ako, narito ako. Sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. No? Sino yung nagsabi noon? Ha? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ha? Sapagkat doon nga sa bansang Israel na siyang Jerusalem ay umalis na ang Diyos. Dahil hindi tinanggap, hindi siya pinaniwalaan. Kaya iniwan ang Jerusalem, nandun na sa isang bansa na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Ngunit utusan ng Diyos sa lahat ng mga tao na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Saan natin hanapin? Sa dinami-dami ng bansa sa daigdig. Lalo na't hindi pa naman na isunod sa pangalan ng Diyos. Narito ako, narito ako. Sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Di sana. Kung tinawag sa kanyang pangalan, baka Kristong bansa na. No? Ngunit, hindi man ito na isunod sa kanyang pangalan. Paano natin yan hanapin? Iisang bansa lang ang tinukoy ng Diyos. Pasalamat po tayo mga kapatid, may tinuro ang Diyos. Ayon pa sa panahon ni Propeta Isaias. No? Na kung saan sinabi ng Diyos na luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Walang address. Yung bansa na tinukoy ng Diyos, ano ang binigay ng Diyos? Location. Anong location? Malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Ano kaya, mga kapatid, ang nandoon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat? Pag mag-research tayo, o kaya tignan na lang natin sa world map, makikita po natin doon. No? Ang 4 na bansa na nandun sa malayong silangan. Na ang una, ang bansang Japan, pangalawa, bansang Indonesia, pangatlo, bansang Malaysia, pang-4 bansa nating Pilipinas. 4 na bansa yan. Sabi ng Diyos, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos saan? Sa bansang Israel at may bibigay sa isang bansa na magkakabunga. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay nito ay pawang daragdag sa inyo. Ano yung unang hanapin? Yung kaharian ng Diyos. Kaya gumamit ang Diyos ng mga talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel
ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ang ginamit ng Diyos, malayong silangan, mga pulo ng dagat, na kung saan lunalualhati ang Diyos ng Israel. Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, na ang una ang Japan, Indonesia, Malaysia, at Pilipinas. Ayon sa hula ng Diyos. Ang tanong ko lang mga kapatid, ang bansang Japan ba ay lunalualhati ang Diyos ng Israel? Wala mga kapatid. Bakit? Sapagkat iisa lamang ang kanilang sinasamba. Sapagkat sila'y mga Buddhism. Kaya hindi umakba ang hula ng Diyos na luwalhatiin nila ang Diyos ng Israel. Maski nandun sila sa malayong silangan. Hindi umakba yung hula ng Diyos. Pangalawang bansa, ang bansang Indonesia mga kapatid. Ang tanong ko lang, lunalualhati ba ang Diyos ng Israel doon sa bansang Indonesia? Hindi pa rin. Sapagkat sila'y mga Indonesian, iisa rin ang kanilang sinasamba. Oh? Pangatlong bansa, ang bansang Malaysia. Ang tanong mga kapatid, lunalualhati ba ang Diyos doon sa bansang, ang Diyos ng Israel doon sa bansang Malaysia? Lunalualhati po ba mga kapatid? Wala pa rin, sapagkat iisa rin ang kanila sinasamba. Huh? Sapagkat sila'y mga Taoism. Pangapat na bansa, bansa nating Pilipinas. Mga kapatid, ang tanong, lunalualhati ba ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan na kung tignan po natin ay bansang Pilipinas? Ang tanong mga kapatid, lunalualhati po ba? Ha? Tunay na lunalualhati ng mga tao dito sa bansang Pilipinas ang pangalan ng Diyos ng Israel. Sino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo or Jesus Christ. Lunalualhati ng bansang Pilipinas ang Diyos ng Israel na siyang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Di ba ga? Maski tignan po natin, sa bansa nating Pilipinas, mula apari hanggang hulo, walang ibang bukang bibig. Ang pangalan ng Diyos ng Israel dito na sa bansa nating Pilipinas. Paano mga kapatid, kung ang Diyos ay lumabas doon sa bansang Japan? Ang tanong ko lang, anong lahi? Ha? Di Hapon. Diba? Ang tanong ko lang, kung tanggap nyo ba na ang Diyos nyo ay Hapon? Ha? Hindi man siguro kayo papayag, no? Pangalawa, kung sa bansang Indonesia lumabas ang Diyos, anong lahi? Indonesia. Ha? Indonesian, no? Ha? Indo. Or Indo? Ang tanong, payag ba kayo? Na Indo? Baka hindi nyo maintindihan. Ano yan? Ako, hindi ako payag. Pangatlong bansa, bansang Malaysia, kung dito lumabas ang Diyos, anong lahi? Ha? Di, Malaysian, no? Ang tanong ko, payag ba? Payag po ba tayo na ang Diyos natin ay Malaysian? Ha? Ay, nako. Malay ko sa inyo kung payag kayo, ako hindi. Baga? Pangapat na bansa, mga kapatid, kung dito sa bansa nating Pilipinas lumabas ang Diyos, anong lahi? Ha? Anong lahi? Pilipino. Anong kulay? Kayo manggi. Gaano yan katotoo mga kapatid? Basahin natin sa banal na kasulatan. No? Saan mabasa yan? Ha? Sa mga awit. Mga awit, 1:7.
6. Kung tanggap po ba natin na ang Diyos po natin ay Pilipino na? No? Anong sinasabi diyan? Pakibasa, friends. Ha? Anong sinabi? Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Huwag ninyo akong masdan, Bakit? dahil sa apoy kayo manggi. Anong sinabi niya? Ha? Ano na yung lahi niya? Ano na yung kulay? Kayo manggi na. Huwag niyo akong masdan sapagkat ako'y kayo manggi. No? Payag ba kayo na ang Diyos natin ay kayo manggi? Ha? Ay. Wala po tayong magawa sapagkat yan ay plano ng Diyos. Ang gawin po natin ay tanggapin na yung plano ng Diyos sa daigdig. Baga, wala namang ibang masusunod kundi ang Diyos. Ang Diyos, siya ang naglikha sa lahat ng bagay sa daigdig. Siya ang gumawa ng plano sa daigdig. Na kung saan ang plano ng Diyos sa daigdig, ano? Ha? Anong plano? Mula nang itatag ang sanglibutan, ipamamana niya ang kanyang kaharian. Saan? Doon sa kanyang mga nasa kanan. Paano ipamamana? Ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan yung plano ng Diyos sa daigdig. Kaya kung nalaman po natin na ang kaharian ng Diyos ay dito na talaga sa bansa nating Pilipinas, ano naman yung kautos-utusan ng Diyos na sinabi sa banal na kasulatan? No? Ayon kay Apostol San Pablo, di ba ga? Na mabasa sa Gawa 14:22. Kung ano baga yung sinabi ng Diyos. Pakibasa, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ano? At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Kaya nga, wala po tayong bukang bibig o ipinapangaral ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ito ng bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos na kung saan pinapahayag sa sanglibutan at pinapatunayan sa lahat ng mga bansa na itong bansa nating Pilipinas ay siya na yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas, na kung saan ang bansa nating Pilipinas na discovery sa taong 1521. Para magkabunga ang bansang Pilipinas, nagkaroon pa ito ng 2 taon na paghahanda para ganap yung pangako ng Diyos na maibigay sa isang bansa na magkakabunga. Kung i-plus po natin ang 2 years preparation, ang sukat 1523. Ano ang kaganapan diyan sa taong 1523, mga kapatid? Ang mga tao sa bansang Pilipinas ay naging Kristiyanong paniniwala. Saan? Sa paniniwala na si Kristo ay Diyos. Na siya rin pinatunayan na ang bansang nagkakabunga na siyang maging Christian country
mga kapatid, ay sinigaw ito o pinatunayan ito ng dalawang hari na si King Mabun at Lapu-Lapu na Philippine is a Christian country na binautismuhan pa ito ni Father Pedro Valderrama. Saan ito sinigaw? Doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island. Yan po yung pagbigay ng Diyos ng kanyang kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel, bagkos binigay na sa isang bansa na magkakabunga, walang iba bansang Pilipinas na. No? Maniwala man po tayo o hindi, nasa sa inyo na po yan, mga kapatid. Ngunit, sa salita ng Diyos ay hindi kasinungalingan, kundi ito ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. No? Yan yung mga bagay na amin pong talagang pinapahayag na itong bansa nating Pilipinas ay siya na ang kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito lamang po ang aking mga naibahagi sa orasang ito, na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. No? Kaya inuulit ko sa lahat ng mga viewers po natin o nakikinig, sa lahat ng katuruan ng aming mahal na dakilang guro, mahal naring Filimon Ondok Riambunansa, na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. Sa lahat ng mga viewers o nanonood man sa aming Facebook Live dito sa Region 2, Province of Quirino Official, no? Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa wala ring tigil usawa sa pagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. Kaya gayon din na kami po ay nagpapasalamat sa amin pong mga kasamahan sa loob ng kaharian ng Diyos o buong puwersa ng The Kingdom of God. At ganon din po sa aming regional director dito po sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Liguto. At ganon din po, na lubos po kaming nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. Higit sa lahat, kami nagpapasalamat sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Riambunansa. So inuulit ko, maraming salamat sa ating lahat, sa lahat ng sumubaybay sa programa ng The Kingdom of God. Maraming salamat at sa buong puwersa ng The Kingdom of God. Ako po ang inyong kapatid. Ako po ay nagpapasalamat. Ako po ang inyong kapatid, Haring Robel.